showbiz fanatics, isa sa mga bigating aktor at aktres, kinansela ang kanilang guesting sa EAT at ito pala ang tunay na dahilan. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. And for today's video, eto na nga no, dahil hanggang sa ngayon ay nagse-celebrate pa rin ang kampo ng TVJ because for the second time around ay ipinost na nga nitong si Tito Sen ang naging desisyon po ng IPO Phil Class 41 patungkol sa apela nito pong nasabing Tape Incorporated dun po sa pagkakansela or pag-i-injunk dun po sa naging desisyon ng IPO sa lower court kung saan ay ninais nga ng tape na ipatigil or i-cancel nga yung registration ni Mr. Joey De Leon sa IPO, pero sadya talagang ibinigay na no ng IPO Phil at ng mga hurado at ng mga judge or korte yung pabor para po sa TVJ. Pero hanggang ngayon nananatili pa rin na ginagamit pa rin nila ang titulo. No, talagang sabi nga po ni Joey De Leon sa kanya mga interview, baka pala na lang talaga ng mukha, ano. At dahil dito ay syempre, ito na naman po yung mga halos siblings kasama ng kanilang mga talents, no, si Isko Moreno nandun din na namataan na umattend po sa birthday ng CEO President, dating CEO President ni si Attorney Felipe Gozon. Syempre gagawin nila yan, 'di ba? Dahil gagawin nila ang lahat para lang mawin nila yung heart nung may-ari ng network dahil baka mamaya bigla na lang silang sipain, 'di ba? Pero ito na nga no, dahil pinag-uusapan po ng ilan sa mga news online at parang nakakainis lang na nagiging masama tuloy sa imahe ng marami ang TVJ dahil po sa pangyayaring ito. Matatandaan po ninyo na isa sa mga bigating aktor at aktres ang nilangaw po nung siya po ay nag-promote ng kanilang movie doon po sa nasabing generic bulaga or sa tape bulagta at talagang kahit po bigatin itong mga to, ganun pa din ang naging resulta. Sabi ng isang news, tahimik lang ang mga bida ng When I Met You in Tokyo na sina Vilma Santos, Christopher De Leon na sa chikang biglang kinansela ang promo guesting na nila sa EAT nina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Ayon sa isang source ng Abante, handang-handa na raw si Ate B at Boyet para sa guesting na yon. So, ready na sila, 'di ba? Dahil nga gusto nga nilang mag-guest at mag-promote ng kanilang movie. Pero, sinabihan daw sila na kanselado na yon. Management decision. Ibig sabihin, TVJ's productions decision dahil daw sa mga sinabing, dahil daw ang pinaka main reason is si Miss Susette Doctolero raw kasi ang scriptwriter ng kanilang pelikula. O yan, matatandaan na si Miss Susette Doctolero ay tinawag na sinungaling ang TVJ. Matatandaan po ninyo yon na nag-tweet pa po siya. Parang sinabi niya na mas maganda raw panoorin ng It's Showtime, no bola, alam mong real talk ako. Lagi. So, isa yun sa mga sinabi niya. Pero ang hindi malilimutan is yung tinawag niya na sinungaling ang TVJ. Sabi niya, in her tweet, Susette praised the newest noontime show aired on GMA, It's Showtime, rebranded It Bulaga, urged the netizen to support both programs. However, several fans of TVJ expressed disappointment and accused Susette Company of not taking care of so-called legit Davercads who decide to leave Tape Incorporated and went to TV5 to build their own noontime. Sabi niya, masa panoorin ninyong It's Showtime, no bola. Yun po yung kanyang sinabi. At sabi niya, nanlaglag, sinong nilaglag? Si Kuya Germs nga hanggang mamatay may show eh. Baka naman kasi naunang nakipagkasundo kabila bago malaman ng GMA na may problema na pala. Wag hula at puro chismis, alamin ng totoo. So parang pinasabi niya kasi meron pong nag-comment po dun sa Twitter na parang, dating kalaban yung show ngayon, masaya na nanglalaglag ang GMA, kayo na lang manood po. Sabi ng isang legit Davercad sa sinagot ni Dr. Lero. So doon po nagsimula yun at lahat po ng mga tweets niya, lahat ng mga sinabi niya sa TVJ. Syempre kahit sino po, no,
alam nga naman na makipagplastikan sila doon, 'di ba? Na papayagan nila. So sabi doon, management decision ng dahilan kung bakit kinansela yung guesting ni Mr. Christopher De Leon and Vilma Santos dahil po dito kay Miss Suset Doctolero. Chika ng ilang source, marami raw kasing sinabi si Suset against TVJ sa ibang legit lover cards at sa show mismo nang umalis sila sa GMA7 at lumipat sa TV5. Na-hurt daw ang EAT at fresh pa raw kasi yon kaya hindi pwedeng mag-guest sina Ate B at Sir Boyet. Sayang nga, sabi niya. Kahit daw friends ni na Ate B, Boyet ang TVJ ay hindi sila pwede sa EAT dahil kay Suset. Tapos, hiningan naman daw ng pahayag si Suset. Sabi ni Suset tungkol sa isyong ito at sabi niya, ay, di ko alam yan. But I understand that's life. We move on. I hope sila rin. Lapit na Pasko. Hindi naman sinabi sa akin ng producer. Busy kasi ako. Ipaalis-alis kasi ako. Hindi nga ako nakaka-attend ng mga event at movie ng laging may kasabay na event din eh. At now, nalaman ko, wala namang din effect sa akin. I mean, minabawas ba sa pagkatao ko? Wala. Sad lang na dinamay ng ibang tao sa anumang dahilan. But anyway, we don't let naman things affects us. We just move on and forgive everyone kasi di ba malapit na ang Pasko kaya nood sila ng movie ni Suset. Ayun. So, ang pinaka bottom line lang dito, dapat kasi wag silang magsasalita or wag nilang i-burn yung bridge, 'di ba? Maliit lang kasi ang showbiz industry. Tulad ngayon, yung taong dating marami kang sinabi na hindi maganda. Baga parang kung ano pinagsasabi mo dahil lang sa loyalty mo sa GMA, 'di ba? So ngayon, 'di ba baga parang sabi ng kasabihan, yung mga taong binabasura mo ngayon kakailanganin mo. 'Di ba? Yung taong binabasura mo noon ay kakailanganin mo. Kaya yun, pati tuloy sa Ate B tsaka si Boyet o si Christopher De Leon ay nadamay sa usaping ito. So, kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. Narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa ating po mga legit viewers and subscribers. Unahin po natin ang komento ni Lolita T. Sabi niya, okay lang sana na maboycott dahil may Eat Bulaga generic siya. Baka malaki ang kita niya dito. Pag nagsara na ito, paano na nilalangaw ka na sa movie? Ano ng balita? Bago mong chika babes. Ayun, totoo naman, 'di ba? Ito pa yung patungkol kay Paolo na talagang hindi siya tinatantanan ng mga bashers dahil kala mo kasi nag-aabogado siya doon sa sa show nila porket siya po may long-term contract sa tape. 'Di ba? Kung makapag-comment siya na mahaba pa raw ang o ano sila ngayon. Di ngayon tamimi siya dahil dun sa naging resulta. Sabi naman ni Egay Talas, dapat kasi patayuan ng tape ng rebulto si Paolo Contit diyan sa harap ng studio para may maihian naman ang tao. Malupit yun nakakatawa naman yung sinabi ni Sir Egay Talas. Sabi pa ni Mr. June Best, tama lang yan. Hindi kumikita kasi pag kumita yan, hindi man magbabago ang nangyayari. Hindi pa din siya nagsusustento sa mga anak niya. 'Di ba? Tuloy dun po sa ginawa niya na parang pagtatanggol niya kasi iniisip ng tao na baka mawalan siya ng trabaho. So bago daw siya magkomento, bigyan niya muna ng sustento yung mga anak niya. Tuloy pati yung mga issue niya kinakalkal ng maraming tao. Di may iwasan yun dahil sa galit sa kanya, sa inis sa kanya, no. And another comments coming from Miss Dulce Crisostomo, wala tayong magagawa, binabayaran si Paolo as spokesperson ng tape. Kahit ginagawa na siyang punching bag ng mga bashers, tuloy pa rin siya dahil sa tape siya nagtatrabaho. Kailangan niyang gawin anuman ang ipagawa sa kanya. Ayun. Yun naman ang komento ni Miss Dulce Crisostomo patungkol sa isyong ito. At totoo naman kasi parang sobrang bugbog na rin si Paolo sa mga bashers. Kaya nga kahapon po pinag-usapan siya sa Christopher Min. At yun nga, nasabi nga na parang magsusumbong na naman daw, makakarating na naman daw yun sa manager niya. Na siya manager naman niya, pagtatanggol siya, napiling niya, inaapi yung kanyang alaga, 'di ba? Yun po yung yun yung parang yung manager niya lagi nagtitweet, lagi siya nagsasalita sa Instagram at pinagtatanggol niya yung alaga niya. And of course, sabi naman ni Roldan Pongko, bakit Paolo, baka naman magkano ang binayad sa'yo? Kaya ikaw ang putak ng putak dyan. Alam mo yung salitang word na respect, kaya umayos ka please. Ayan.
So, hindi niya siguro alam yung salitang respeto. Kaya po, talagang hanggang ngayon nagpupuputak pa din siya, no? But anyways, dahil siguro nadama niya na rin na marami ng galit sa kanya, kaya medyo nanahimik na siya sa pagkakataong ito. Tama naman, huwag ka magsalita. Let let the abogado talks, diba? Huwag kang magpaka-abogado dyan. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!